Good morning po sa ating lahat and welcome to our daily morning devotional. So, ang program po natin sa umagang ito ay magkakaroon po muna tayo ng opening song na ipa-play po ng ating technical, and then after po nun ay makakarinig tayo ng opening prayer galing kay Brother Jefferson, and kung wala naman po si Brother Jefferson dito ay kung sino po ang pwede na magbigay ng opening prayer. And then after po nun ay mapapakinggan na po natin ang mensahe na ibabahagi sa atin ni Brother Aldrin Manjola. So yun po ang pagkakasunod-sunod ng ating program sa umagang ito. At tayo po ay dumako na sa ating opening song. Nandito po ba si Brother Jefferson? Kung wala po ay sino po ang pwede magbigay ng ating opening prayer? Tayo po'y manalangin. Let's pray for your noble for day that you've given to us and for again this morning, for giving us all of us strength and for guiding us again this morning as well. And Father, and please give us knowledge and understanding from above as we listen to what the speaker is going to share to us this morning. And please help us to find that message from you here in our hearts and in our minds between our short and our daily lives and to the people who are on us. Father, please forgive us that we have committed against thee, and please continue to heal the sick, heal every hidden hand, and take it always hear and answer our prayers. In Jesus' name we pray, amen.
Maraming salamat po. Ngayon ay pakinggan na po natin ang mensahe ni Brother Aldri. Yan, good morning po sa ating lahat para po sa ating devotional. This morning, it is titled The Sacrificial Blood of Christ. Ano po? So, para po sa ating sa ating key text, it can be found in Peter 1, 1 Peter 1:18 to 19. And sabi po dito, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. So dito sa ating key text ay in-emphasize na ang salvation ay hindi lang bagay na pwede nating bilhin sa pamamagitan ng yun nga po, ng kayamanan ng mundo o sa ating sariling effort at gaya nga ng dito, di ba, sabi, silver and gold ay nagre-represent ng mga bagay na earthly na mahalaga dito sa mundo, sa lupa lamang. Pero wala silang kabuluhan pagdating sa ah, pagliligtas ng ating mga kaluluwa, kundi instead, ang redemption natin ay required, ay nag-require ng bagay na mas mahalaga pa, ano, which is the life and blood of Jesus Christ. Ano. Kaya naman, pinapakita dito kung gaano talaga ka, ka-serious or kaseryoso ang kasalanan and kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Panginoon dahil nga willing siyang ah, i-sacrifice yung dahil nakita natin yung yung lengths na kayang ano gawin ng Panginoon para ah, tayo ay maligtas. Sabi po dito, upon Christ as our substitute and surety was laid the iniquity of us all. He was counted a transgressor, that he might redeem us from the condemnation of the law. Makita po natin dito na hindi lang ito, hindi lang nakaka-sympathize ang si Jesus sa mga makasalanan dahil literal na inako niya ang kanilang mga ah, posisyon doon sa cross, ano po, sa pamamagitan nga ng pag-ako ng kanilang mga kasalanan. And bilang ang substitute and surety natin ay ah, yun nga, siya yung nagbayad ng mga kasalanan na yun. And siya yung nag-suffer ng consequence na yun, And ah, bagaman siya nga ay righteous, ay hindi naman talaga dapat siya yung magbabayad ng mga kasalanan na yun. He was treated as guilty ng mga tao at ano rin ng Panginoon din kasi nga inapon niya lahat ng kasalanan natin. Nang tayong mga guilty talaga ay ah,
maging ano, ah, maging able na i-treat bilang righteous. This reveals to us yung justice and mercy ng Panginoon na ano, it shows us that justice and mercy goes hand in hand and works together, ano. Na ang kasalanan ay pinaparusahan, pero ang makasalanan ay maaring maligtas. Ano. Sin is punished, but the sinner can be saved. Sa sunod po, it says, hating sin with a perfect hatred, he had gathered to his soul the sins of the whole world. Guiltless, he bore the punishment of the guilty. Innocent, innocent yet offering himself as a substitute for the transgressor, the guilt of every sin pressed its weight upon the divine soul of the world's Redeemer. The evil thoughts, the evil words, the evil deeds of every son and daughter of Adam called for retribution upon himself, for he had become man's substitute. Ano? So, dito po, ah, na-highlight na ang weight na pinasan ni Jesus. It wasn't just sin in general, kundi yung bawat individual na kasalanan na nagawa ng mga tao at yun nga, every evil thought, word, action ay nagdagdag sa bigat na kanyang dinadala. Ano po? And yun nga, bagaman 'di ba, ayaw niya sa kasalanan ay willingly niyang inako ito sa kanyang sarili. And makikita natin dito yung lalim talaga ng kanyang sakripisyo. And yun nga, he experienced the full weight of human guilt para tayo ay magkaroon ng pagkakataon na wag yun maranasan din. Behold him in the wilderness in Gethsemane upon the cross. The spotless Son of God took upon himself the burden of sin. He who had been with God felt in his soul the awful separation that sin makes between God and man. This wrung from his lips the anguished cry, my God, why hast thou forsaken me? It was the burden of sin, the sense of its terrible enormity, of its separation of the soul from God. It was this that broke the heart of the Son of God. So, yun nga po napaka-lungkot pong iisipin na yung greatest suffering na na-experience ni Jesus ay hindi lang physical, di ba? Kasi tinorture siya bago siya ah, pinako sa cross, and yun nga, pinako rin siya sa cross, di ba? So, hindi lang physical pain yung kanyang naranasan, and actually, mas malala pa yung spiritual pain na kanyang naranasan, kasi naramdaman niya nga yung separation from God caused by sin. Sa sobrang dami ng kasalanan, sa sobrang laki, sobrang bigat ng mga kasalanan na kanyang pinasan, he felt disconnected with his father for the first time. He felt the distance na nagagawa ng kasalanan between humanity and God. Kaya naman yung kanyang pag-iyak na my God, why hast thou forsaken me, ay hindi siya
pagpapakita na nag-waver yung pananampalataya ni Kristo din sa cross, or na nawalan siya ng parang nag-doubt siya sa kanyang ama, or sinisi niya yung kanyang ama, kundi dahil yun nga naramdaman niya talaga yung yung distance. Totoo yung pakiramdam na yun, hindi yun lang, made out of distress, because that separation was actually real, and uh, it was an overwhelming burden, Kaya, yun nga, di ba? Hindi mababasa natin na Christ did not die just because of, uh, uh, yun nga, yung pinagdaanan niyang torture or yung kanyang pagkapako sa cross, kundi He died with a broken heart. Ano? So, makita natin dito kung gaano talaga ka-terrible ang kasalanan, kung gaano to ka-destructive, And kaya malaki ang ating pagpasalamat sa kay Kristo, dahil, dahil sa Kanya, we, tayong mga tao, ay hindi natin kailangang maranasan kailanman yung Kanyang naranasan, And next, ye know, says Peter, that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold. Oh, had these been sufficient to purchase the salvation of man, how easily it might have been accomplished by him who says, the silver is mine and the gold is mine. But the sinner could be redeemed only by the precious blood of the Son of God. So dito naman po ay makita natin na if salvation could have been achieved sa pamamagitan ng mga kayamanan o ng material na bagay, ay yun na lang yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Kasi bakit naman hindi, di ba? Pero dahil nga hindi ito sapat, dahil walang kahit anumang amount ng riches makakapag-solve sa problema ng kasalanan, tanging ang buhay ni Kristo ang sapat or sufficient para dito. So, it teaches us na ang redemption ay hindi cheap or simple, hindi siya basta-basta natin ma-acquire, dahil it required the ultimate sacrifice, ang anak ng Diyos mismo. And it also reminds us na kailangan talaga nating seryosohin ang salvation. Hindi natin pwedeng tratuhin ito ano, bilang, or iwalang bahala ang salvation. Dahil since, 'di ba, napakalaking bagay yung kinailangan para makamit natin ito, yung sacrifice, yung kailangan i-sacrifice para lang makamit natin yung salvation, kailangan talaga natin seryosohin ito. By pouring the whole treasury of heaven into this world, by giving us in Christ all heaven, God has purchased the will, the affections, the mind, the soul of every human being. So, yun nga po, walang, ah, walang pinagkait ang Panginoon sa atin. He gave all of heaven. Diba? The biggest sacrifice that He could give, pinakamahalagang pantubos na kanyang maaaring ibigay, ay hindi niya ipinagkait sa atin. Instead, ibinigay niya ito. So makita natin dito na ang ating kaligtasan is not just about escaping
our punishment, kundi ito ay tungkol sa pag-restore sa buong ah, sa buong persona natin, ano po, yung ating will, yung ating emotions, yung ating thoughts, yung ating kaluluwa. Dahil ang Panginoon ay nagnanais na magkaroon ng buo at kumpleto na relationship with us. Gusto niya talagang muli tayong i-welcome bilang mga anak niya sa kanyang tahanan. Ano po? His sacrifice was meant to win our hearts, not to force our obedience. Ano? So, makita natin dito yung dakilang pag-ibig talaga ng Panginoon. So, yun nga, tayo ay susunod sa Kanya dahil tayo ay grateful, tayo ay appreciative sa napakalaking ah, sakripisyo at regalo na ibinigay niya sa atin. Ano, bukod pa nga sa ating kaligtasan, yung the greatest gift that he could have ever received ay ano, si Kristo na willingly na ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Ano po? So makita natin na it all comes down to one uh, powerful na katotohanan. Ano? Na ang kaligtasan ay ah, parehong napaka ah, mahal. Pero ito ay also ano, deeply personal. Hindi yan para sa atin, kundi para sa Panginoon mismo. Dahil it was not just purchased with temporary earthly things, kundi sa pamamagitan ng buhay ni Kristo mismo. And He willingly took our place, ano. Diba siya pa nga yung nag-propose, siya pa yung nag-insist na mamatay siya para sa atin. And kanyang pinasan ang ating mga kasalanan, he even, ano, he even experienced the separation from his Father na dapat tayo yung makaramdam. At yun nga ay dahil sa kanyang pagmamahal, yung sa kanyang immeasurable na love para sa ating mga tao. And makita natin dito, it reveals na yung dalawang mahalagang realidad. Una yung na yung kasalanan ay ah, ano, ay tunay ngang seryoso na bagay. And since it required such a sacrifice para lang ma-overcome ito. And pangalawa ay ang pag-ibig ng Panginoon ay tunay na dakila o mas dakila pa sa comprehension natin. Hindi natin to kayang i-grasp ng buo, 'di ba? Dahil literal na ibinigay niya ang lahat para tayo ay maligtas. Kaya naman, ah, all in all, ang redemption ay hindi lang tungkol sa ano, pag, pag-achieve natin ng forgive, hindi lang para tayo ay ma-forgive or mapatawad sa ating mga kasalanan, kundi ito ay upang tayo ay ano, ma-restore or makapanumbalik sa Panginoon. Ayan. Nais nga ng Panginoon na i-reclaim ang ating mga puso at baguhin ang ating mga buhay at ibalik tayo sa kabuuan ng relationship kasama niya. And yun nga, yung sakripisyo ni Kristo ay nananawagan sa atin ng hindi lang acknowledgement, kundi ng willing surrender ng ating entire being.
kung paanong naging willing si Kristo na ibigay ang kanyang buhay para sa atin, ganun din dapat tayo. Dapat maging willing din tayo na ibigay ang ating buhay sa kanya, ang ating kalooban, ang ating affections, ang ating kaisipan, ang ating kaluluwa. Ayun, lahat ng yun ay dapat nating willingly na ibigay sa kanya na nagbigay ng kanyang lahat para sa atin. So yun po, na-bless mo tayo sa message na ating napakinggan ngayong umaga. And sana po ay ito'y ating maisabuso at maisabuhay. And muli po, good morning sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po, Brother Aldrin. So, ayun nga po na si Christ, although sinless siya, he took upon himself lahat ng kasalanan ng mga tao. And he was treated as a sinner to save us sa condemnation ng kautusan. And he suffered deeply, especially yung separation niya sa kanyang ama. At dun napapakita kung gaano ka ah, serious or kung gaano kalalim yung kasalanan, ang kasalanan. And yung redemption natin ay hindi siya binili gamit ang kung ano mang ari-arian na nandito sa lupa or nasa langit. Kung hindi, uh, it was it was it was bought sa pamamagitan ng blood ni Christ. With that, it reveals yung kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, that He was willing to sacrifice Himself for us. And doon natin makikita yung pagmamahal ng Ama din, na willing siyang i-sacrifice yung kanyang uh, only begotten Son. So, dito na po, tayo po ay dumako na sa ating closing song and closing prayer po ng ating speaker.
Let's pray, dear Heavenly Father. We thank you for the wonderful message that you have given to us this morning and for the reminder of the love that you have given to us and for the sacrifice and the gift that you have given to us as well. May we be able to uh, learn the lessons that you like us to learn from this devotional and uh, just as Christ really gave his life for us, may we be able to do the same. Please bless us with the Holy Spirit so that we may do just that and so that we may fully apply the lessons that we have received from you this morning. And so that we may not only use them to bless ourselves, but to bless the people around us as well and become good examples to them. Please continue to guide and bless us throughout the rest of this day and uh, keep us safe from any pestilence and dangers and temptations. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name I pray, Amen. Maraming salamat po, Brother Aldri, sa bahagi ng ating mensahe sa closing prayer natin. At dito po nagtatapos ang ating devotional para sa umagang ito. Maraming salamat po sa sumama sa amin sa umagang ito, sa mga nandito po sa Zoom and sa mga nasa Facebook live po. Inaanyayahan po namin kayo na samahan po kami sa iba pa nating online worship services. Katulad po ng daily evening devotional naman po para mamayang gabi at 6 p.m. to 7 p.m. So dito na po nagtatapos ang ating devotional. Good morning everyone and God bless.